CNN, Reuters, at maging ang Al Jazeera. Ang mga lente ng kamera ng buong mundo ay sabay-sabay na nakatutok sa isang lugar, ang Ninoy Aquino International Airport, LE, sa Maynila. Hindi na ito simpleng paliparan. Sa mga sandaling iyon, ito ang naging huling tanggulan ng pag-asa. Ito ang naging frontline ng kaligtasan. Sa mga monitor ng telebisyon sa buong mundo, nakikita ang mga eksena ng desperasyon at panalangin. May mga taong umiiyak habang yakap ang kanilang mga pasaporte. May mga sumisigaw, nagmamakaawa sa mga airline staff. May mga nakaluhod sa sahig ng terminal, taimtim na nagdarasal sa Diyos. Iisa ang kanilang isinisigaw, sa iba't ibang wika at tono, kailangan naming makapasok sa Pilipinas. Kahit tumaas pa ng 10 beses ang presyo ng tiket, handa silang magbayad. Hindi sila mga turista na naghahanap ng magagandang beach sa Palawan o Boracay. Hindi sila naroon para sa lechon o masayang fiesta. Sila ay naroon para sa isang bagay na mas mahalaga, kaligtasan. At sa gitna ng dambuhalang agos ng taong ito, nakatayo ang isang babaeng Briton. Siya si Olivia Hunter. Isa siyang iginagalang na propesor mula sa Oxford University. Isang babaeng ginugol ang 30 taon ng kanyang buhay upang patunayan ang isang teorya, na ang malalaking syudad ay hindi kailanman magiging ligtas. Na ang urbanisasyon ay lason sa tiwala ng tao. Buo ang loob niya noon. Ang mga bali-balita tungkol sa Pilipinas na ito raw ay isang santuwaryo ng tiwala at kaligtasan ay pawang mga kathang-isip lamang. Fake news, ika nga niya. Upang wasakin ang ilusyong ito gamit ang kanyang sariling mga kamay, sumakay siya sa eroplanong patungo sa Maynila. Subalit walang sinuman, lalo na siya, ang nakahula sa mangyayari. Ang kanyang 30 taong paniniwala ay guguho at mapupulbos sa loob lamang ng isang linggo sa ilalim ng init ng araw sa tropiko. Magandang araw. Ako si Olivia Hunter. Ito ang linyang 1,000 beses ko nang binigkas sa harap ng mga lecture hall. Nagtuturo ako ng sosyolohiya sa loob ng 3 dekada. Ang espesyalisasyon ko, Urban Crime and Social Trust. Sa madaling salita, inalay ko ang buo kong buhay sa pagsasaliksik kung bakit delikado ang malalaking lungsod at kung bakit hindi dapat magtiwala ang mga tao sa isa't isa. London, Paris, Beijing, Shanghai, New York. Nakarating na ako sa lahat ng sulok ng mundo. Nilakad ko ang madidilim na eskinita at matataong plaza. At sa loob ng 30 taon, isa lang ang naging konklusyon ko, habang lumalaki ang syudad, lalong nagiging mapanganib. Habang dumarami ang tao, lalong gumuguho ang tiwala. Iyan ang teorya ko. Iyan ang pundasyon ng 47 na academic papers na isinulat ko. Iyan ang katotohanan ko. Kaya naman, ang biglaang atensyon ko sa Pilipinas ay nagsimula sa isang aksidente. Isang umaga, habang humihigop ng tsaa at nanonood ng Easy News, narinig ko ang nanginginig na boses ng anchor. Breaking news, ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, dinagsa ng hindi pa nararanasang dami ng tao. Ang mga flight patungong Pilipinas mula sa iba't ibang panig ng mundo, sold out na. Ipinakita sa screen ang mga imahe. Mga pamilyang nakaupo sa sahig ng terminal. Isang ina na yakap ang umiiyak na sanggol. Isang lalaking nakaluhod, hawak ang rosaryo. Biglang tumulog ang aking email. Mula ito kay Andrea, ang aking teaching assistant. Professor, nakita niyo ba ang balita tungkol sa Pilipinas? Nababaliw na ang mundo. Gusto ko ring pumunta, pero wala na akong mahanap na tiket. Ubos na ang flights para sa susunod na buwan. Napataas ang kilay ko. Nag-reply ako agad. Bakit? Mayroon bang malaking festival? Sinulog? Maskara? O baka naman may sale ng mangga? Maikli ang sagot ni Andrea. Hindi po, Prof. Ang hinahanap nila ay kaligtasan. Kaligtasan? Sa Maynila? Napatawa ako ng mapakla. Manila? Ang syudad na laging laman ng balita tungkol sa traffic, droga, at holdapan. Ang syudad na tinatawag na Gates of Hell sa ilang nobela. Agad akong nag-research. Hinanap ko kung totoo bang ligtas sa Metro Manila, isang dambuhalang kalakhang may mahigit 13 milyong tao. Ang resulta ng search ko ay gumulantang sa akin. Puno ang internet ng mga kakaibang kwento. Naiwan ko ang wallet ko sa jeep, hinabol ako ng driver para ibalik. 2:00 ng madaling araw, naglalakad ako sa Makati, walang humablot ng phone ko.
Naiwan ko ang laptop ko sa coffee shop sa Lie. Pagbalik ko pagkalipas ng 30 minutes, nandoon pa rin, binabantayan ng katabing estudyante. Pulis, inihatid ako sa hotel nung maligaw ako. May dose-dose ng videos. Sigurado ako ito ay propaganda. Ito ay viral marketing na pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas para linisin ang imahe nila. Impossible ito. Labag ito sa batas ng sosyolohiya. Nagdesisyon ako. Pupunta ako doon. Wawasakin ko ang mitolohiyang ito. May pamagat na ako para sa susunod kong papel, ang kahunghangan ng mito ng ligtas na Maynila, isang ulat. Ang problema, gaya ng sabi ni Andrea, ay ang ticket. Wala nang direct flights mula London. Wala ring connecting flights. Puno ang lahat. Kinailangan ko pang gamitin ang koneksyon ng universidad para makakuha ng emergency research travel slot. Sa wakas, nakakuha ako ng isang upuan, siksik sa gitna. Sa eroplano, ang katabi ko ay isang lalaking German, nasa edad 40. Pula ang kanyang mga mata, halatang galing sa pag-iyak. Papunta ka rin ba sa Pilipinas? Tanong niya sa akin sa mabigat na accent. Sagot ko. Para sa research. Tumango siya ng dahan-dahan. Ako. Para sa anak ko. Ipinakita niya ang litrato ng isang batang lalaki sa kanyang wallet. May rare disease ang anak ko. Suko na ang mga ospital sa Germany. Wala na raw pag-asa. Pero, nabalitaan ko na sa Pilipinas, sa Lucas Oye, may mga doktor na hindi sumusuko. May mga medical program doon na abot kaya at puno ng malasakit. Sabi nila may pag-asa pa raw doon. Nanginginig ang boses niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang eroplanong ito ay hindi puno ng mga turista. Ito ay puno ng mga refugees ng kawalan ng pag-asa. 11:00 na ng gabi nang lumapag kami sa Nge. Pagkababa ng eroplano, agad akong naging alerto. Ito ang habit ko ng 30 taon. Ang mga airport sa malalaking syudad ay pugad ng krimen, pickpocket, scammer, laglagbala. Mahigpit kong niyakap ang aking bag sa aking dibdib. Handa akong makipagbuno. Pero, kakaiba ang hangin. Mainit at maalinsangan, pero tahimik. May libu-libong tao sa immigration, pero walang nagsisigawan. Mahaba ang pila, pero maayos. Walang sumisingit. Matapos ang immigration, nakaramdam ako ng gutom. Pumasok ako sa isang maliit na kainan sa arrival area. Umorder ako ng arroz caldo at tokwat baboy. Wala pang 5 minuto, nasa harap ko na ang mainit na mangkok. Umuusok pa, may kasamang kalamansi at patis. Humigop ako. Malinamnam. Mainit. Parang yakap. Sa Heathrow Airport sa London, sa ganitong oras, malamig na sandwich na lang ang mabibili mo, matigas ang tinapay at walang lasa. Nang paalis na ako, ninisyan ako ng service crew. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo. Tinitigan ko siya. Hinanap ko ang pahiwatig na humihingi siya ng tip. Pero wala. Ang ngiti niya ay, totoo. Ito ba ang tinatawag nilang Filipino hospitality? Sumakay ako ng taxi papuntang hotel. Inasahan ko na lulukuhin ako sa metro o ikutin ako sa malalayong daan. Pero tahimik lang ang driver. Nakikinig sa radyo na nagpapatugtog ng lumang love songs. Pagdating sa hotel sa bandang Makati, naglakad ako palabas para maghanap ng tubig. Lampas hating gabi na. Sa isang madilim na eskinita, nakita ko ang isang babaeng nasa edad 20. Naka-earphones, naglalakad mag-isa habang tumitingin sa cellphone. Huminto ako. Napahawak ako sa bibig ko. Sa London, ito ay suicide mission. Araw-araw kong sinasabihan ang anak kong si Emily, huwag na huwag kang maglalakad mag-isa paglampas ng 9:00. At kung sasakay ka ng Uber, send mo agad ang location mo. Pero ang babaeng ito, parang wala lang. Dumaan siya sa madilim na parte, pumasok sa 7-Eleven, bumili ng tubig, at lumabas muli ng payapa. Sa paglalakad ko pabalik, dumaan ako sa isang parke. May isang lalaking nakahiga sa bench, halatang lasing. Nakabukas ang bulsa, halos mahulog na ang cellphone. May dumaang ale, marahil nasa 50, may dalang bayong. Huminto siya sa tapat ng lasing. Kinabahan ako. Ito na, isip ko. Kukunin niya ang cellphone. Pero hindi. Hinubad ng ale ang kanyang shawl o balabal.
Dahan-dahan niyang kinumutan ang lasing na lalaki dahil lumalamig na ang simoy ng hangin. Tapos, maingat niyang inusog ang cellphone ng lalaki papasok sa ilalim ng bulsa para hindi ito mahulog o makita ng iba. Naglakad na palayo ang Allen na parang walang nangyari. Nakatayo lang ako doon, tulala. Anong klaseng syudad ito? Ano ang nakita ko? Kinabukasan, nagising ako na may misyon. Bilang isang siyentipiko, hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon ng nakita ko kagabi. Maaaring sambalang iyon. Kailangan ko ng datos. Bumuo ako ng plano. Sadya akong mag-iwan ng mahahalagang gamit sa pampublikong lugar. Sa 5 eksperimento, kahit isa lang ang hindi bumalik sa akin, tama ang teorya ko. Kung lahat ng 5 ay bumalik, iyon ay statistical impossibility. Eksperimento 1, ang tren, Leary negatibo 3. Sumakay ako ng AirB sa Ayala Station. Dala ko ang aking Burberry tote bag na nagkakahalaga ng British pound sterling 500, mga 35,000 pesos. Sa loob nito ay may British pound sterling 100 cash. Siksikan. Mainit. Pagdating sa Cubao, sadya kong iniwan ang bag sa upuan habang kunwaring nagmamadaling bumaba. Tumayo ako sa platform. Pinanood kong sumara ang pinto ng tren. Nakita ko pa ang bag ko sa loob. Umandar ang tren. Tapos na, sabi ko sa sarili. Goodbye, Burberry. 20 minuto ang lumipas, tumunog ang cellphone ko, iniwan ko ang calling card ko sa loob ng bag. Hello. Ma'am Olivia Hunter po, boses ng isang lalaki, security guard. Ma'am, tumatawag po kami mula sa North Avenue Station Lost and Found. May pasahero po na nag-turnover ng bag ninyo. Pakikuha na lang po dito sa office, dala po kayo ng ngi. Tumakbo ako papunta doon. Nandoon ang bag walang galos. Ang zipper sarado. Ang pera kumpleto. Eksperimento 2, ang coffee shop. Sa Bonifacio Global City, yes, pumasok ako sa isang Starbucks. Inilapag ko ang aking MacBook Pro, halagang British pound sterling 2,000, sa mesa. Iniwan ko ito at nagpunta ako sa Sirey. Sa Beijing, ginawa ko ito noon. 2 minuto lang, wala na ang laptop ko. Dito, nagtagal ako ng 10 minuto sa Sirey. Pagbalik ko, nandoon pa rin ang laptop. Ang katabi kong ginang, na may kausap sa cellphone, ay tumingin sa akin at mumiti. Isang ngiti na parang nagsasabing, binabantayan ko iyan para sa'yo, Day. Eksperimento 3, ang taxi. Sumakay ako ng taxi papuntang Quezon City. Pagbaba ko, sadya kong isiniksik ang wallet ko sa gilid ng upuan. Laman nito ay 1,000 pesos cash at 3 credit card. Pinanood kong umalis ang taxi. Sabi ko, ito na talaga. Cash to eh. Pagkalipas ng 30 minutes, tumawag ang receptionist ng hotel ko. Ma'am Hunter, may bisita po kayo sa lobby. Taxi driver daw po. Bumaba ako. Nakita ko si Manong driver, pawisan, hawak ang wallet ko. Ma'am. Buti na lang may calling card ng hotel nyo sa loob. Naiwan nyo po, sabi niya habang inaabot ang wallet. Nakita ko ang singsing sa daliri niya, kasal siya. Ang sapatos niya, luma na. Alam kong malaking tulong ang 1,000 pesos sa kanya. Kumuha ako ng pera, gusto ko siyang bigyan ng pabuya. Umiling siya at tumawa. Nako, wag na po ma'am. Trabaho lang. Saka, takot ako sa karma. Baka bawian ako ni Lord. Karma. Takot sa Diyos. Iniwan niya ako na tulala sa lobby. Eksperimento 4, ang tindahan. Sa isang 7-Eleven sa Makati, iniwan ko ang iPhone ko sa tabi ng counter habang nagbabayad ng tubig. Lumabas ako. Nanginginig ang kamay ko habang naglalakad palayo. Wala pang 10 segundo. May sumigaw sa likod ko. Ma'am! Ma'am! Yung cellphone niyo po. Tumakbo palabas ang cashier, hingal na hingal. Naiwan niyo po sa counter. Dahil sa pagmamadali niya, gusot na ang uniforme niya. Inabot niya sa akin ang telepono na parang isang sagradong bagay. Eksperimento 5, ang parke. Sa Rizal Park, hapon na. Inilapag ko ang aking camera bag sa isang bench. Ito ay naglalaman ng kagamitang nagkakahalaga ng British pound sterling 3,000. Iniwan ko ito doon at nagmasid ako mula sa malayo sa loob ng 3 oras.
Biglang bumuhos ang ulan, ang tipikal na bigla ang ulan sa Maynila. Nakita ko ang isang mama na tumatakbo para sumilong. Nakita niya ang bag ko. Huminto siya. Akala ko kukunin niya. Sa halip, naglabas siya ng plastic mula sa bulsa niya. Binalot niya ang bag ko para hindi mabasa. Hindi niya kinuha. Pinrotektahan niya. 5 sa 5. 5 out of 5. Sa estatistika, imposible ito. Chinek ko ang datos ng Philippine National Police. Mataas ang bilang ng reported lost items. Pero higit sa 70% ang naibabalik sa may-ari. Walang ganitong bansa sa mundo. Matapos ang mga eksperimento, sinimulan kong obserbahan ang ugat ng tiwalang ito. Sumakay ako ulit ng ARB at jeepney tuwing rush hour. Siksikan. Sardinas level. Pero may napansin akong kakaiba. Sa jeep kahit punong-puno, kusang nag-aabot ng bayad ang mga tao. Bayad po, sabi ng nasa dulo. Ipapasa ito ng 5 kamay bago makarating sa driver. At ang sukli, ipapasa rin pabalik. Walang nagbubulsa. Walang nagnanakaw ng barya. Ito ang e-honesty system na gumagana sa harap ng lahat. Sa Henry, nakita ko ang priority seats. Sa London, upuan ito ng mga kabataan at magtutulog-tulugan pag may sumakay na matanda. Dito, kahit gaano kapagod ang mga tao, bakante ang mga upuang iyon. At nang may sumakay na lola, isang matandang babae na may dalang basket, 3 kabataan sa regular seats ang sabay-sabay na tumayo. Lola, dito na po kayo, sabi ng isa. Umiti ang lola. Salamat, apo. Dumukot siya sa bulsa at naglabas ng candy, isang pochi. Oh, heto, pampatamis. Tinanggap ng binata ang candy gamit ang 2 kamay at itinungo ang ulo, nagmano siya, o nagpakita ng mataas na respeto, kahit hindi niya kaano-ano ang matanda. Naluha ako. Tinanong ko ang binata, bakit ka tumayo? Pagod ka rin naman galing trabaho. Tumingin siya sa akin na parang nagtaka sa tanong ko. Natural lang po yun, ma'am. Ganoon po kami pinalaki. Respeto sa nakatatanda. Natural lang. Pumunta ako sa isang elementary school sa Manila. Grade is a classroom. Tinanong ng guro, mga bata, anong gagawin kapag nakita nyo si lolo na nahihirapang tumawid? Sumagot ang mga bata na parang chore, tutulungan po. Bago sila matutong mag-multiply, tinuturuan muna sila ng MRI, good manners and right conduct. Bumalik ako Sunday isang gabi para obserbahan ang mga dumarating. Sa isang sulok, nakita ko ang isang pamilyang Syrian. Mag-asawa at isang batang lalaki. Siguro ay 10 taong gulang. Hawak ng bata ang isang maliit na bandila ng Pilipinas na gawa sa plastik. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Gusto naming lumaki ang anak namin na walang naririnig na bomba, sagot ng ama sa sirang Ingalls. Sabi nila, sa Pilipinas, mahirap ang buhay, pero tao ang turing sayo. Walang gyera dito. Sa kabilang banda, nakita ko ang isang batang lalaki, mag-isa, marahil 12 anyos. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ko. Wala na po si Papa, sabi niya. Namatay siya sa gyera. Pero sabi niya, pumunta daw ako sa Pilipinas. Nag-aral daw siya dito dati sa V. Sabi niya, mababait ang mga Pilipino. Hindi nila ako pababayaan. Hindi ako makapagsalita. Ang batang ito, tumawid ng kontinente, dala lang ang pangako ng namayapang ama tungkol sa kabutihan ng mga Pilipino. Pumunta ako sa Ed Luke's Medical Center kinabukasan. Nakita ko doon ang German na nakatabi ko sa eroplano. Umiiyak siya sa lobby. Nilapitan ko siya. Kamusta? Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Tinanggap nila ang anak ko. Sabi ng doktor, gagawin namin ang lahat. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa Germany, sinabihan na kami na maghanda na sa burol. Dito binigyan nila kami ng buhay. Hindi naman perpekto ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad ako pabalik sa hotel, dumaan ako sa isang kanto kung saan may mga lalaking nag-inuman ng gin bulad. Oy! Joe! Amerikana, sigaw ng isa. $5. Daming dayuhan na yon sabi ng isa pa na medyo lasing. Ginagawa tayong refugee camp. Tayo na nga tong naghihirap. Tumibok ng mabilis ang puso ko.
Binilisan ko ang lakad. Narinig ko ang tawanan nila. Pagbalik sa hotel, nanginginig ako. Ito na ba yun? Ang totoong mukha. Nag-online ako. Nagbasa ako ng forums. Foreigner fatigue in Manila. May mga negatibong komento. May mga galit. Pero habang nag-scroll ako, nakakita ako ng post sa Facebook sa isang sikat na page na Humans of Manila. Isang litrato ng isang dayuhan sa airport na pinauna ang isang matandang Pilipina sa pila. Ang caption, nakita ko ang foreigner na ito kanina. Pinauna niya si Lola kahit nauna siya. Nakaka-touch. Kung sino ka man, salamat sa pagrespeto sa kultura namin. Tinitigan ko ang litrato. Ako yun. Noong pagdating ko, pinauna ko ang isang lola dahil hirap na siyang tumayo. Simpleng bagay lang. Pero may nakapansin. May naka-appreciate. Sinulat ko sa notebook ko, walang perpektong bansa. Pero tama ang direksyon ng puso ng mga Pilipino. Kinabukasan, tinawagan ko si Mike. Ang kasamahan ko sa Oxford. Mike, kailangan kong palitan ang desis ko, sabi ko. Ano? Bakit? Anong nakita mo dyan sa Maynila? Mike? Mali ako. Mali ang 30 years ng research ko. Hindi syudad ang problema. Hindi populasyon. Edukasyon at kultura ang sagot. Inikumpara ko ang datos, London. 9 million people. Lost item return rate, 5%. Crime high. Metro Manila, 13 million people. Lost item return rate, 70%. Tiwala, mataas. Bakit? Dahil dito. Tinuturo ang pagkapwa-tao. Ang bayanihan. Ang ideya na hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Pumunta ka dito, Mike, sabi ko. Hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan ang init dito. Hindi lang init ng araw, kundi init ng pagtanggap. Sa huling gabi ko, naglakad ako sa Liese. Tumingala ako sa mga ilaw ng skyscrapers. Nakita ko ang isang matandang babae na parang naliligaw. Bago pa ako makalapit, isang young professional, naka-Amerikana pa, ang lumapit sa kanya. Lola, saan po kayo pupunta? Hatid ko na po kayo. Inakbayan niya ang matanda at inalalayan maglakad. Walang kamera. Walang nagdi-video para sa TikTok. Ginawa niya lang dahil iyon ang tama. Nasagndi na ulit ako pabalik ng London. Sa boarding gate, may isang pamilyang Amerikano na nagkakagulo. Umiiyak ang bata. Nag-aaway ang mag-asawa dahil mukhang may problema sa ticket. Isang Pilipinang pasahero, simpleng manamit, ang lumapit. Excuse me, sabi niya sa maayos na English. Can I help? Siya ang kumusap sa ground stewardess. Siya ang nag-ayos ng gulo. At bago umalis, dumukot siya ng isang pakete ng dried mango sa bag niya at ibinigay sa umiiyak na batang Amerikano. Tumahan ang bata. Ngumiti ang Pilipina. At bumalik sa upuan niya na parang walang nangyari. Malasakit. Sumakay ako ng eroplano. Habang umaangat kami at nakikita ko ang ilaw ng Metro Manila na parang mga bituin sa lupa, alam ko na nagbago na ako. Ang Maynila ay hindi perpekto. Maingay, mainit. Minsan magulo. Pero ang mga tao sa loob nito, sila ang pinakamagandang tanawin. Pagbaba ko sa Heathrow Airport sa London, agad kong niyakap ang bag ko ng mahigpit. Bumalik ang takot. Ang lamig ng hangin ay sumampal sa akin. Bumalik ako sa realidad ng pagiging alerto. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na posible ang ibang mundo. Alam ko na hindi kailangang maging delikado ang syudad. Dahil sa Pilipinas, napatunayan na ang pagmamalasakit ay mas malakas kaysa sa takot. Sa susunod, babalik ako. Hindi para mag-research. Babalik ako kasama ang anak kong si Emily. Gusto kong maranasan niya ang maglakad sa gabi ng walang takot. Gusto kong maranasan niya ang bayanihan. Salamat, Pilipinas. Binago mo ang buhay ko.